2 taon na ang nakakalipas mula nang lumusob ang militar ng Russia sa Ukraine, pero hanggang ngayon ay rumaragasa pa rin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga reports, kailan lang ay pinasabog ng Ukraine ang 3 nuclear early warning radars ng Russia na nasa teritoryo mismo ng bansa. Ang mga radar ay ginagamit ng Russia para ma-detect kung meron bang paparating na ballistic missiles sa teritoryo nila. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng early warning radar ng Russia ay ang malaman kung meron bang paparating na nuclear missile papunta sa kanila. Bagamat maraming nangangamba na baka mas lalong lumala ang digmaan dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga nuclear radars ng Russia, marami rin ang naniniwala na walang problema sa mga pag-atake ng Ukraine dahil all-out war naman na ang ginagawa ng Russia laban sa Ukraine. Ang tanging escalation na lang na pwedeng gawin ng Russia ay ang paggamit ng mga nuclear weapons, pero napakalabong gawin nila yon dahil alam nilang pag ginawa nila yon, siguradong magiging matindi rin ang pagresponde ng NATO sa kanila. Kaya naman, marami ang nagsasabing dapat mas padalasin pa ng Ukraine ang pagbomba sa mga military targets na nasa teritoryo ng Russia. Ayon sa mga reports, marami nang natagpuan na ebidensya na gumagamit ang Russia ng mga ballistic missiles mula sa North Korea para atakehin ang Ukraine. Kinumpara ang missile debris na nakita sa Ukraine sa mga missiles ng North Korea at nakita na parehong-pareho ang mga ito. Kinumpirma ng United Nations na ang mga missile debris na nakita sa Ukraine ay galing sa isang missile ng North Korea at ang ibig sabihin nun ay nilabag ng Russia ang mga sanction at arms embargo na pinataw sa kanila ng mga bansa. Kailan lang ay inintensify ng Russia at North Korea ang kanilang military cooperation. Binibigyan ng North Korea ang Russia ng mga missiles at ammunition kapalit ng satellite at missile technology mula sa Russia. Ayon sa mga eksperto, posibleng lumakas ang loob ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un na atakehin ang South Korea dahil sa alyansa ng Russia at North Korea. Bukod doon, posible rin daw na magkaroon ang ibang mga bansa ng interes na bumili ng mga sandata ng North Korea. Nauubos na ang military stocks ng Russia at ang domestic production capacity ng bansa ay napahina ng mga sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Halos maubos na ang missiles ng Russia dati at kaya lang sila nagkaroon ulit ng mga missiles ay dahil binibigyan sila ng North Korea. Sobrang nahihirapan na ang Russia na mag-manufacture ng sarili nilang mga weapons dahil sa mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Nagkaroon tuloy ng oportunidad ang North Korea na maging isa sa mga pinakamahalagang weapons supplier ng Russia. Nagpo-provide ang North Korea ng extensive military packages sa Moscow tulad ng mga ballistics missiles at artillery shells. Bukod sa Russia, pinapalakas din ng North Korea ang pakikipagtulungan nila sa iba pang mga bansa. Kailan lang ay nagpadala rin ang North Korea ng isang diplomatic delegation papunta sa Iran at ang layunin ng pagpapadala ay ang ma-strengthen ang cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga eksperto, napakadelikado ng paglakas ng military cooperation sa pagitan ng mga agresibong bansa. Nagsasagawa na kasi ang China, Russia, at Iran ng mga military exercise kasama ang isa't isa. Marami ang nangangamba na baka isa itong paghahanda para sa isang world war. Sa dami ng gulo na nangyayari sa mundo ngayon, sa isang iglap lang ay posibleng sumiklab ang isang pandaigdigang gera kung saan halos lahat ng bansa sa mundo ay madadamay. Sa kahit anong segundo ay posibleng biglang umatake ang North Korea sa South Korea. Malaki ang posibilidad na pag ginawa nila yon, tutulungan sila ng China, Russia at Iran. Baka sabayan pa ng China ang pag-atake ng North Korea at lusubin din ng China ang Taiwan. Maraming dahilan ang China, Russia, Iran at North Korea para magtulungan. Ang 4 na bansa ay galit sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Marami ring pagkakapareho sa ideology ng China, Russia, Iran at North Korea. Ayon sa mga eksperto, ang pagtutulungan ng 4 na bansa ay isang threat sa seguridad ng buong mundo.
Kinondena ng Defense Ministry ng China noong Thursday ang deployment ng isang US Intermediate Range Missile System sa Northern Philippines habang nagsasagawa ng military drills ang militar ng Pilipinas at militar ng Amerika. Ayon sa Defense Ministry spokesperson ng China, ang pag-deploy daw ng United States ng missile sa Pilipinas ay nagdala ng huge risks of war sa rehiyon. Pinahiwatig ng China na ang paglagay ng Amerika ng missile sa Pilipinas ay pwede daw humantong sa isang digmaan. Mistulang tinatakot ng China ang United States at parang pinapakita ng China na handa silang makipaggera sa kahit anong sandali. Ayon sa China, strikto daw nilang binabantayan ang mga kilos ng United States at Pilipinas at mahigpit daw nilang tinututulan ang pag-deploy ng Amerika ng missile sa Northern Philippines. Bukod doon, nagagalit din ang China sa mga military exercise na sinasagawa ng Pilipinas at United States. Ayon sa China, ang pag-deploy daw ng mga missiles ng US sa rehiyon ay seriously na ina-undermine ang regional peace. Ganun pa man, ang China mismo ay meron ding mga nakadeploy na intermediate range missiles bilang parte ng kanilang conventional ballistic missile arsenal. Sabi ng China, ang mga bansa daw na hindi parte ng rehiyon ay hindi daw dapat pumunta sa rehiyon para mag-provoke ng confrontation. Ganun pa man, ayon sa mga eksperto, China ang pangunahing bansa na nagpo-provoke ng confrontation sa rehiyon. Ayon sa maraming reports, halos araw-araw ay gumagawa ang China ng mga agresibong aksyon laban sa mga bansa na malapit sa kanila. Karamihan ng mga bansa na katabi ng China ay hindi nila kasundo dahil inaangkin nila ang parte ng teritoryo ng halos lahat ng bansa na katabi nila. Maraming indikasyon na ang ekonomiya ng China ay bumabagsak na. Ayon sa mga eksperto, delikado ang pagbagsak ng ekonomiya ng China dahil posibleng para muling tumaas ang kanilang ekonomiya, bigla nilang lusubin ang Taiwan. Bukod doon, pwede rin na ma-realize ng China na kung hindi nila lulusubin ang Taiwan kagad, baka dumating ang punto na hindi na nila kayang sakupin ang Taiwan dahil sobrang hinana ng ekonomiya at militar nila. Kaya naman, ang paniniwala ng maraming mga eksperto ay mas lalong nagiging delikado at agresibo ang China habang bumabagsak ang economy nila. Sa paghina kasi ng ekonomiya ng China, humihina din ang kanilang kakayahan na palakasin ang kanilang militar. Kailangan nila ng maraming pera para gumawa ng mga bagong sandata, kaso dahil bumabagsak na ang kanilang economy, mahihirapan na silang gawin yon. Pag bumagsak ang ekonomiya ng China, posible ring mag-collapse na ng tuluyan ang gobyerno ng Russia. Ayon kasi sa mga eksperto, kung hindi dahil sa suporta ng China, siguradong matagal nang nag-collapse ang Russia. Dahil kasi sa napakaraming sanctions na pinataw sa Russia, talagang sobrang humina ang kakayahan ng Russia na pataasin ang ekonomiya nila. Pero dahil tinutulungan sila ng China na ma-circumvent ang mga sanctions, nagawa ng Russia na mapanatiling malakas ang ekonomiya nila kahit papano. Pero nakasalalay pa rin sa China kung magko-collapse ba o hindi ang economy ng Russia. Dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang China sa Taiwan, naghahanda na ang mga bansa sa rehiyon. Pinapalakas na ng Japan at ng iba pang mga bansa malapit sa Taiwan ang kanilang mga militar dahil delikado talaga ang mga ginagawang kilos ng China. Marami ang nagsasabi na dapat ay isali na ng NATO ang mga bansa sa Asia, nakakampi din naman nila para matakot ang China na umatake sa Taiwan. Pinag-uusapan na ng maraming eksperto ang posibilidad na isali nga sa NATO ang ilang mga bansa sa Asia. Dahil nakikita nilang sa kahit anong segundo ay posibleng sumiklab ang isang pandaigdigang gera, nagpapalakas na rin ng militar ang maraming bansa na miyembro ng NATO.